So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression review na naman tayo, and this time ang topic natin, isa na namang Tecno Camon 40 series, and this time is a Tecno Camon 40 Premier. 5G to. So maganda kaya ang mga specs nito? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another first impression review na naman tayo. In this time, ang topic natin is the Tecno Camon 40 Premier 5G. So shoutout sa mga nakanood ng first impression natin sa Tecno Camon 40 4G, Tecno Camon 40 Pro 5G, and the Tecno Camon 40 Pro 5G. So expect natin soon na marirelease na yan dito sa Philippines kasi nung early March 2025 po ito na-announce, and pag i-ano natin, pagbabasehan natin yung last year na release date ng Tecno Camon 30 series, ayun nga, April or May, basta summertime ng 2025, baka ma-release na ang Tecno Camon 40 series. Kaya gumagawa na ako ng first impression review para maging tulong din sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng bagong smartphone, alam nyo na merong darating na sulit na smartphone ngayong 2025, at ito nga ang Tecno Camon 40 Premier. Usually, pag din natin ang mga presyo nito, mga Camon series or Camon series, karamihan dito is mid-range smartphone. And yung 4G is yung budget entry level na smartphone nila. Nagtingin tayo dito ng RAM at ROM na available nito. Isa lang 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage, which is plenty of RAM sa mid-range smartphones ngayon. So nakakatuwa na mga karamihan ng mid-range ngayon is nag-offer na talaga ng 12 GB of RAM sa ganitong mga price segment na kailangan na talaga ng matataas sa RAM. Let's face it, dapat 2025 yan, na talaga, 12, matataas na dapat ang RAM na binibigay ng smartphones kasi unang-una, ang dami na natin ginagawa sa smartphone, pabigat na yung mga application and even games, sobrang bigat na, 'di ba? Kaya kailangan na upgraded na RAM ng mga smartphones today. Even though meron mga extended RAM, again, extended RAM is di naman yan very useful, especially sa gaming. Makakatulong yung extended RAM for multitasking, additional RAM yan. Pero pag gaming talagang pag-uusapan, ang titingnan natin talaga is the physical RAM, yung mismong chip na nakalagay sa smartphone. Yun po talaga yung titingnan natin, yung hardware, hindi po yung software. As of ngayon, syempre, wala pa tayong link sa description box. Pero kung napanood yung tanong late, check nyo na lang yung link sa description box. Kung meron ng link, ibig sabihin available na yan dito sa Philippines. Pero, pag naging available na yan, gagawa ko ng first impression sa lahat ng series. Bibigay ko agad-agad yung mga price niyan para alam nyo and yung availability niya. So, yun, usapang specifications tayo dito sa Tecno Camon 40 Premier. So, meron siyang 6.67 inches. Ang maganda dito, LTPO AMOLED display na tong smartphone na to with Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. With the resolution of 1260 by 2800 pixel. Ang maganda dito, level up na po ang refresh rate na ma-offer ng Tecno Camon 40 Premier. 144Hz refresh rate na mga J-Vlog. So, napakataas niyan. Nakakatuwa na nagbe-beyond 120Hz na sila kasi yung 120Hz dati is a huge feature ng mid-range. Ngayon nakikita na lang natin sa budget and entry. Kaya kailangan ng mid-range mag-step up. So 144Hz, napaka-smooth ng ating pag-navigate na dyan. Especially, malaking tulong din yan sa mga games na magiging support ng 144Hz refresh rate. So it's out of the box na Android 15 na siya with iOS 15 at yun nga, may promise time din si Tecno na masusupport to ng mga future software updates. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 8350 and maliit lang yung ng chipset niya. 4 nanometer lang po ang chipset na itong device na to. Meron siyang octa-core CPU with the clock speed of 3.35 GHz and sa GPU nakamali G615 po ito. Pagdating sa camera, napakalupit ng camera nito compare sa Tecno Camon 40 Pro 5G or the Tecno Camon 40 Pro 4G. Grabe, triple rear camera system. Siguro, pag ganito yung nito, baka mas mahal to sa Tecno Camon 40 Pro sa Tecno Camon 40 Pro 4G. Kasi grabe yung camera nito, jump pack, triple rear camera system. Lahat yan, 50 megapixel, 50 megapixel main, 50 megapixel periscope telephoto lens, and 50 megapixel ultra-wide camera. So grabe when it comes sa camera nito, expect natin ito yung top of the line sa Tecno Camon 40 series, kaya ganito na lang kataas yung specifications nitong smartphone na to. So
Kumbaga, mid-range smartphone na solid ang camera. Dito na yan sa Tecno Camon 40 Premier 5G. Rear at front camera niya ay support din ng 4K video recording. Of course, meron siyang dual steer speakers for immersive sound. Dalawang kanyang biometrics which is facial lock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya is in-display na. Pagdating sa battery, meron siyang 5,100 mAh na removable battery na support ng 70-watt fast charging rate. And ang magandang balita, the Tecno Camon 40 Premier 5G is equipped din ng meron din protection sa IP68 or IP69 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung specification and possible release date ng Tecno Camon 40 Premier 5G. Dito naman tayo sa pricing niya and sa first impressions ko. Yung pricing niya, there's a possibility ang price nito kung itatrack nyo yung Tecno Camon 30 Premier 5G, nasa 23 to 24,000 pesos yun. So sabihin na natin ganyan din yung range na itong Tecno Camon 40 Premier 5G and tinignan ko wala tayong 512 na storage available. I don't know. Siguro sana magkaroon din ng 512 gigabytes na internal storage. So siguro yung range niyan, mag-expect na tayo ng 23 to 25,000 pesos for the Tecno Camon 40 Premier 5G. When it comes sa kanyang price, the 256 gigabytes is syempre maliit lang yung 256 eh. When it comes sa kanyang price, the 256 gigabytes is at least minimum na lang talaga na pwede natin ma-offer sa ganito. And I hope nga na magkaroon ng 512 gigabytes kasi ang ganda ng camera nito eh. Syempre when it comes sa ganda ng camera, nagre-require yan ng mga malalaking storage. Kasi pag nag-take ka ng photo, malaki na agad yung gigabytes or yung yung memory na makakain yan. Lalo na pag nag 4K video recording ka. So hopefully mag-offer sila ng 512 gigabytes of internal storage din dito sa Tecno Camon 40 Premier 5G. Kasi mga J-Vlog, wala po tong memory card slot. So, sana lang kayo, magdedepende na lang talaga kayo doon sa mismong storage na tong smartphone na to. So, yun. Ayun yung possible price niya. Kaya next, dito tayo sa first impression. Number 1 sa display. Napaka-solid ng display na ito for a mid-range smartphone. Yun nga, LTPO AMOLED display. Usually rin, yung mga ganyang kagandang AMOLED display is nakikita na natin sa ganitong price point. Pero iba, hindi pa rin nagle-level up eh. Pero yon LTPO AMOLED display, napaganda na nakalagay diyan dito sa Tecno Camon 40 Premier 5G. Hindi lang yon, 144Hz refresh rate pa ang offer niya. So beyond 120Hz na expect nyo for smooth animation, smooth scrolling, mapoprovide ng Tecno Camon 40 Premier 5G. Maganda rin yung protection ng kanyang glass. Dahil naka-Corning Gorilla Glass 7 eye protection to, kaya expect nyo na durable din naman yung glass na itong Tecno Camon 40 Premier. Kaya saan yung mga ka-J-Vlog pag maglalaro kayo dito or manonood, mabibigyan kayo nito ng outstanding viewing experience sa isang consumer. Next, sa kanyang chipset. Chipset niya is the MediaTek Dimensity 8350, 4nm chipset. Napakataas ng clock speed, 3.35 GHz. So, expect nyo when it comes sa gaming, makakapag-provide naman yan ng napakagandang performance itong Tecno Camon 40 Premier 5G. Hindi lang camera, maganda tong smartphone na to. Very snappy pa yung kanyang chipset. Kaya gaming, camera, all-in na. Kumbaga, all-rounder na rin itong si Tecno Camon 40 Premier 5G. Next sa OS, yun nga magandang balita na ma-update natin to sa mga next future OS updates. So, sinabi na rin ni Tecno. Kaya, yung longevity rin na itong Tecno Camon 40 Premier 5G ay nandito na rin. Future-proof, longevity, pasado tayo dito sa Tecno Camon 40 Premier 5G. Next, camera. Ito yung isang pinaka-main na feature na itong device na to. Since Camon series, ito rin yung top of the line sa Tecno Camon series. Grabe ang camera niya. Lahat ng camera nito is 50 megapixels. Triple rear camera system, main telephoto or periscope telephoto lens and ultra-wide camera. Support ng 4K video recording. Front-facing camera is 50 megapixel as well na support din ng 4K video recording. So, again, when it comes sa camera, hands down, tayo dito sa Tecno Camon 40 Premier 5G. Makakapagbigay ito ng outstanding photo quality. Kaya, kung isa kayong consumer na in sa mga mobile photography, okay rin i-recommend itong smartphone na to para sa inyo. Next, yung battery. Medyo step up lang ng konti. 5,100 mAh na removable battery with 70-watt fast charging rate. So again, yung kanyang 5K battery, napakabilis lang yung full charge dito sa napakatuling niyang charging rate. Tapos, ang maganda rin dito, naka IP68 or IP69 water and dust resistant. So yung kanyang IP rating,
makikita natin sa mga super duper expensive na smartphones like the Samsung Galaxy S25 Ultra and the iPhone 16 Pro Max na merong IP68 water and dust resistance. So meaning yan, pwede po tumalublob sa tubig with certain deep and certain time lang. Hindi po siya pwedeng pangmatagalan. Again, I think 30 minutes atang tops. Tapos with certain deep lang po yan. Ang maganda doon, sa ganyan tong presyo na mid-range, nakakapag-offer din ng protection na makikita natin sa mga super duper expensive na smartphones. Tapos yung design niya is very premium. Medyo iba rin yung design niya compare sa mga ibang Common 40 series. Circular camera module pa rin na okay rin naman. Makakakuha to ng attention ng consumers dahil sobrang laki ng camera module niya. And when it comes sa design, very gorgeous din naman na mapoprovide nito. Kaya meron tong premium design sa isang mid-range smartphone. Itong Tecno Camon 40 Premier. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impressions sa smartphone na to. Hopefully nakatulong to sa inyo. Kung nagde-decide kayo maghanap or bibili ng isang mid-range smartphone today, i-consider nyo na tong Tecno Camon 40 Premier 5G. Hindi lang maganda camera, napakaganda rin ng chipset na perfect din for gaming. Display is very premium sa isang device.